Ayan. Good morning po muli sa ating lahat. Ayan, kumustahin natin ang bawat isa. Kumusta ka po? Anong sagot po natin? All is well. Ayun, meron na tayong word. Hindi na, God is good all the time. Bahin naman natin ngayon. So, kumusta po ang bawat isa sa atin? All is well. Ayan, purihin po ang Panginoon. Tunay nga na all is well. No, alam ko po na ang daming mga pagsubok bago tayo nakarating dito. Amen? Daming mga challenges bago po tayo makarating po sa church at makapagsamba sa Panginoon. Salamat po sa magandang awitin na ating pong inawit sa ating Panginoon. Kanina nasa likod ako kanina tapos biglang dahil bukas yung salamin, kita yung salamin natin yung pumapasok. Tapos may pumasok na bigla. Sabi ko, parang merong dalaga dito na mat-a-attend. Hindi ko nakita pala si Bro Irvin. Kasama ni Bro Irvin. Binibiro ko tuloy ni Aloni kasi sabi niya, si Pastor walang leading lady daw. So, nakatuwa lang kasi nakita po natin ang mga kapatid po natin sa Panginoon dito po, Sister Abby. At sana po yung mga mahilig mag-online, ayan, sa next Sunday dito po kayo. O kung gusto niyo, palitan po tayo. Pag dyan naman kayo, dito kami sa susunod. Ay, dito kayo, dyan kami sa Okay? Pero anyway, alam ko po, naintindihan ko po yung sitwasyon po natin. Baka tayo mayroong sipon. Kahit may sipon, sabihin natin all is well. May ubo, may ano man naramdaman po natin, all is well. Dahil makapag-connect pa rin kayo dito sa ating pag-worship na po. At sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Ayan, so nakita ko kanina mayroong 10,000. Baka nag-15,000 na siguro ang viewers natin. Plus 15,000 dito. Then, malaki-laking audience po. Ang daming dumalo sa ating gawain. Kaya, itag nyo pa, baka lalong mag-30,000. Tag nyo po, i-share nyo po. Hindi po ito mine. At saka, wala pong, hindi po tayo we are preaching the Word of God at tayo po ay patuloy na pag-aralan. Yung all is well o yung wellness. Ano kayang susunod na topic po natin? Tapos na natin yung physical. Natutuwa ako sa mga sharing o may mga nakarating sa akin ng mga good news na mayroong nagsimula ng mag-weight challenge. Okay? Yung mga nanay yata, meron silang weight challenge. Pababaan ng timbang or kailangan nilang maabot yung kanilang ideal weight. At may reward. So sabi ko kay Sister Grace, pwede nating promote sa lahat, hindi lang mga sa kababaihan, pero sa mga katatayan din, sa mga kabataan, para tayo po ay physically well. Amen? Okay, so ngayon naman, salamat din sa pagkabasa ng salita ng Panginoon kasi 2,000 years ago, yun po yung pagkasilang ng ating Panginoong Kristo Jesus and nakita natin na ito yung panahon na dinala si Jesus sa templo. At andun si Sister Anna, anong pangalan? Si Prophet Anna at saka si Brother Simeon, si Prophet Simeon. And they are waiting for the child. At sa wakas, nakita namin ang Panginoon, ang ating Panginoong Kristo Jesus. And they have seen in their very eyes at sabi nila, Lord, pwede mo kaming kunin. Alam niyo ba, yung nakita nilang ay the most, Jesus Christ as, I think, 12 years old na siya dito. Pero nagkakamali. They have seen a man who is so complete. Gusto ko kasi yung verse, yung huling verse ng Luke chapter 2. Not the last verse, I mean sa verse 40, sabi po. I think 40 ba yun o 44. Tingnan natin kung anong nangyari kasi ito yung dedication ng ating Panginoong Kristo Jesus. And the last verse 40 ng pangyayaring yun sa loob ng templo, what happens next pagkatapos na itinalaga ang ating Panginoong Kristo Jesus? Ang sabi dito, and the child grew and became strong. He was filled with wisdom and the grace of God was upon him. Yung iba, ang ibang translation ay he grew in stature, he grew in knowledge, he grew in the favor of man, or in the favor of God, in the favor of man. Okay? Okay na po ba yung slides po natin, mga kapatid? Ayun. So, dito sa kung maalala niyo po yung bilog yung spheres of life po natin.
yung mga aspeto ng buhay po natin, no? Kung maalala niyo po, yung physical wellness, wala tayong slides po, no? And then yung mental wellness, o yung social wellness, financial wellness, no? So ang susunod po ngayon na pag-usapan po natin yung sinabi dito na it's all about growing in the wisdom. So makita natin na Jesus Christ did not only grow physically in stature, hindi lang siya naging malakas, malusog, physically fit, but He grew up with knowledge. No? He grew up in mental wellness. So ang pag-usapan natin ngayon ay yung isip o yung brain po natin. Okay? At sabi natin, all is well, o tayo ay well if, una sa lahat, we function well, we are in harmonious with God's purpose, at napapapurihan ng ating Panginoon. So, look at this, no? Back mo po. Ayan. Ayan. Okay? Tinanggal ko yung iba para isa-isahin po natin. Pero next would be the mental wellness. Pagkatapos ng physical, yung utak naman, yung isip. Okay, kailangan mentally fit po tayo. Mentally healthy po tayo. No? Kasi tayo po, no, ay binubuo ng ito po yung composite ng tao. Meron po tayong katawan. Next slide, please. Meron po tayong katawan, yung body. Meron po tayong soul. Yung body po, merong 5 senses. Sense of sight, sense of hearing, sense of taste, sense of, ano ba yun? Yung touch, and the rest. Yun po yung physical na katawan po natin. Yun yung inaalagaan po natin. And ang tao meron din soul. At meron siyang, kaluluwa. At meron din siyang espiritu. Okay? So yung sa kaluluwa, andoon yung mind, andoon yung emotions, andoon yung will. Yung pangalawang circle. Yan. So parang kung nag-ulam ka ng itlog kanina, parang ganyan, di ba? Yung yung balat, yung susunod, at yung pinakagitna, yung dilaw. Okay? So ganun yung composite ng tao. Kaya pag titingnan nyo si Ezekiel, hindi lang physical ang nakikita nyo. Ang taglay niyan, meron siyang kaluluwa, meron siyang isip, meron siyang damdamin, at meron siyang will. Okay? Ganun po yun, ang tao. So, isang aspeto ng buhay natin, isa sa composite ng tao is yung mind niya. Okay? Minsan, yung mind po natin, ang Muslim na tinuturo po natin dito, di ba? Yung, actually, ulo naman to, pero sa loob ng ulo natin, andun yung brain. Okay? Meron pong pagkakaiba ng brain, yung physical brain natin. At minsan, parang, yung pag nakita mo yung utak physically, no, you don't know anything about it pag ano. Pero ganito, ang nakakatuwa sa ating Panginoon, bagamat brain lang yan, pag nakita mo, kunyari binuksan yung ulo natin, alam natin sa isip natin, by our knowledge, no, na yung brain, mayroong thoughts yan. Okay? Kaya nga pag mag-isip tayo, dito ang tinuturo natin. Andito yung isip natin. Hindi andito yung isip natin. Yung iba, dito yung isip nila. No? Dito po yung isip natin, yung mind po natin. Ito po yung nasa sa brain po natin. Pag pinag-usapan ng brain natin, andun yung isip, yung mind. Okay? So, yun yung titingnan natin na aspeto. Sabi kasi dito, sa Luke chapter 2, 40, mali pa yung verse ko pala. Luke chapter 2, verse 40, parehas pala, 40 and 52, 2 verses. And Jesus grew in wisdom, in stature, in favor with God, and favor with men. So, titingnan natin yung kung ating Panginoong Kristo Jesus ay naging mentally fit siya, mentally healthy siya, ganun din sa atin. Sabi ko sa kanina na ang ating Panginoong Kristo Jesus is the most complete person. Buong-buo siya. Okay? So well-rounded. Andun yung tingnan mo yung aspeto ng buhay niya, okay lahat. It is fully developed at it is harmonious lagi sa kalooban ng Panginoon. Tugma lagi na sumasang-ayon. Yung kanyang physically fitness, physical aspect of life is well because it is in God's purpose. Yung kanyang isip, yung kanyang relationship sa ibang tao, no? In favor of man and favor with God, yung kanyang relasyon sa Diyos, relasyon sa tao. No? Kaya,
totoo yun eh. Pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, magiging buo din yung pagkatao natin. Okay? We will also become well. Naniniwala ko na everything, or if we are in Christ, everything will be complete. Kasi ang kasama po natin o naghahari sa atin ay ang Diyos na kumpleto. Ang nagkatawang tao na naging kumpleto ang kanyang buhay. Remember, si Kristo Jesus, bagamat siya ay anak ng Diyos, He is God, He is physically, 100% physical din siya. So katulad natin si Kristo Jesus na may katawan, may isip, may spirito at may kaluluwa. Okay? So yun ang pagtutuunan natin ng pansin. No? Kung si Kristo Jesus naging physically fit siya, naging yung isip niya, yung knowledge niya, yung katalinuhan niya, yung pag-iisip niya is naging healthy, naging well, then of course, tayo din na tagasunod niya ay maging ganun din po. Amen? Dapat ganun talaga ang mangyari sa atin as Christians. Okay? Merong last year ba yun? Or 2 years ago? Last year yata, yung may nag-viral na taga in Southern Visayas yata, yun yung isang yung alam niyo ba yun, yung hindi na okay ang kanyang pag-iisip. Siguro napanood niyo yun, yung nag-i-English. I forgot the name, hindi ko ma-recall na. Ang hahaba na ng buhok, tapos parang namumulot na siya ng mga basura, tapos nanghihingi ng pera. Pero kung bakit siya nag-viral, dahil ang galing niyang mag-English. No? Malambot siya. I think he is a gay. And nagsilabasan na yung, nung nag-viral yun, nagsilabasan niya yung background niya, sino ba ito, ano ba yung nangyari, bakit parang naging baliw na siya, bakit andun na siya sa gilid ng kalsada, namumulot ng basura, nanghihingi ng pera. Pero magaling siyang mag-English eh, no? And I found out nung sa kabasa ko at kapanood ko, isa pala siyang, I think teacher kung hindi nagkakamali, at maganda yung buhay niya. Nagkaroon ng boyfriend, kasi lalaki siya, no? Sabihin natin gay. Nagkaroon siya ng boyfriend at naging masaya silang dalawa hanggang yung pala, later natagpuan niya, niloloko pala siya ng kanyang boyfriend. Pinipirahan ba? Naubos lahat ang pera niya, tapos siniwalayan. So, na-broken. Masakit yun sa isang nagmahal. No? Bagamat mali yung uri ng pagmamahalan nila kasi lalaki sa lalaki. And nagsimula doon ay, yun, napektuhan yung kanyang pag-iisip at naging ganun ang kanyang kalagayan. I don't know kung napanood nyo, pero I think napanood yun sa, kayo pa naman na lagi nagsa-cellphone. Napanood natin yun. No? And kung hindi nyo napanood, mamaya hanapin po natin, search po natin. Kasi ang ganda nang nangyari. No? Lately lang napanood ko na may lumabas na ulit, sabi ko, na video, parang documentary. Parang finalo up nila kung anong nangyari na sa yung yung nabaliw na yon. Alam nyo gayon ay okay na siya. Naging mataba. I think naging mentally well na siya. Siguro naaway yung mga tao, tinulungan, ginastusan, pina-mental hospital, inalagaan, binihisan. Tapos ngayon, mayroon siyang business, nakita ko. Tapos okay na siya. Tumaba, tapos nakakausap na siya ng maayos. Sabi ko, ganun pala, no? Yung, I sometimes, ay pinapaniwalaan ko yung mga taong grasa, madali daw lang ibalik sa normal ang mga yan. Okay? Pero hanga ako doon kasi naging okay siya, no? Pinanood ko daming mga viewers, ang daming nag-likes, ang daming natuwa, lalo yung mga nakakilala sa kanya last time. Okay na siya ngayon, nakabihis ng maayos. Tapos sabi ko, okay na siya magsalita, okay na yung isip niya. He is physically fit. Hindi na siya baliw. No? At purihin natin ang Diyos sa paggamit niya ng mga taong gano'n, no? Na pwede palang maayos ang pag-iisip. Pero hindi naman tayo papunta doon. Amen? Hindi naman tayo papunta doon. Kaya nga nag-aaral po tayo. Kita natin na Christians doesn't go to that extreme or that borderline na masisiraan po tayo ng pag-iisip. Kasi kailangan po tayong mentally well, maayos ang ating pag-iisip. Okay? Pero minsan sabi ng mga psychologists, sabi ng mga psychiatrists, lahat daw tayo meron tayong kunting slant ba, yung parang may kunting kulang-kulang daw. Hindi naman, totoo naman na, hindi tayo na perfect. Pero iba kasi yung pag-abnormal na. Okay? Pastor, ano po ba yung mental wellness or mental health o yung mental na kalusugan po natin? Anong ibig sabihin nito?
bakit natin pinag-aaralan? Mental wellness or health involves effective functioning in daily activities. Productive, ang mental wellness, actually, pag titignan mo yung mga psychology book, yung mga nag-research din ako, wala namang simpleng definition, walang simpleng ka-definition ng mental wellness. Pero isa lang, ang pag ita-translate po natin, yung maayos ang kaisipan, fully and mentally healthy. Ang ibig sabihin, it involves effective functioning in daily activities, yung naging epektibo yung mga ginagawa mo sa bawat araw. Naging productive ka sa lahat ng ginagawa mo sa trabaho, sa pag-aaral, o sa pag-aalaga, naman nilagaan natin. So, ang mentally well, ang normal na pag-isip at maayos sa pag-isip, ay epektibo ang kanyang mga ginagawa. Saan? Sa lahat ng kanyang ginagawa, naging productive siya. Sa pagtatrabaho, normal siya, no? Productive. Pagkatapos ng pagpasok sa EPSA, nagawa niya yung ginagawa niya, at naging productive, naging effective. Si Sir Erwin, alam niya yun kung sino ang hindi productive. No? Kung hindi productive, baka mayroong problema sa kaisipan. Parang yun ang sinasabi niya dito, no? Kasi kung hindi niya natapos yung ginagawa niya, yung trabaho niya, at hindi siya productive, may problema nga. Maaring, yun talaga naman totoo yun, no? Ang isang kulang-kulang ba, may problema sa pag-isip, matatapos yung ginagawa niya. Hindi niya mo matatapos yun. Kasi minsan na out of focus siya. Ganun yung mga may problema sa pag-iisip eh. Pati sa pag-aaral, productive siya sa kanyang pag-aaral. Kaya, kung hindi mo nagagawa ang mga assignments mo, at laging kang failed, ibig sabihin, Pastor, may kulang-kulang ka. Hindi ako, iba naman. Ibig sabihin, baka maaring katamaran na yan. Pero ibig sabihin, yung nakapag-aral ka, maayos ka mag-isip, pag tinanong ka ni teacher, sinong pumatay kay Lapu-Lapu, tapos sabihin mo, hindi ako. Nakakasagot tayo, okay yung reasoning po natin, yung logical, no? Pag ang tatanungin, anong sunod sa number 1, anong sunod number 2, anong sunod sa number 2, number 3. Okay? So, yung lahat ng ginagawa natin, effective po tayo, naging productive. Maging sa ating relasyon sa ibang tao. Ang mentally well person ay maayos yung relationship niya, healthy yung relasyon niya sa ibang tao. At sabi dito, meron siyang kakayahan to adapt change and cope with adversity. Yung pag dumating ang maraming problema, na pagtatagumpayan niya. Ano man ang sitwasyon ng paligid, na pandemic man, may problema sa pamilya, may problema na kanyang kinakaharap, nakukope up niya. Yan. Pag nakukope up mo, you are mentally well. Yan yung definition ng American Psychological Association. Pero dinagdagan ko. Kasi ito ang kulang sa kanilang definition. Yan, mas matalino ako sa association ng mga psychological ng mga Amerikano. Okay? Ang isang mentally well person is effective also, has effective functioning in daily activities resulting in a successful or fruitful accomplishment of God's purpose in his or life, in our life. Ang isang mentally well person ay yung nagagawa mo, yung successfully na nagagawa mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yung pagkatawag sa iyo, yung paglilingkod mo, yung pagbimission mo, ano man ang ginagawa natin para sa Diyos. Nagagawa po natin ng mabuti at maayos. Okay? Tingnan niyo po yung definition ng mental wellness, yung maayos ng pag-iisip, may connected sa ginagawa natin. Okay? May connected sa ating relasyon, socialization natin sa ibang tao, at may connection ito sa ating spiritual life. Amen? Amen? Nag-gets niyo po ba? Na ang ibig sabihin nito, ang isang taong hindi maayos ang pag-isip niya o merong baliw siya, hindi niya naman magagawa ng maayos lahat to. Hindi siya makapag-aral. Ama ba? Hindi siya makapasok sa church para magsamba. Hindi niya magagawa ang kalooban ng Diyos. Nakikita ba kayo na may isang taong grasa dyan o may kulang-kulang tapos papasok sa church at uupo ka tulad ng pag-upo niyo at nakikinig sa akin? Hindi niya magagawa yan. You know, hindi man ito privilege pero nakapasok po ako sa isang mental hospital. The story is long, pero hindi ko na sabihin, hindi ko di-disclose. Pero may mahal kami sa buhay, mahal namin sa buhay na nagpunta ng abroad. Tapos, pag uwi niya ay sinalubong po namin sa airport. Iyak ako nung sinalubong namin dito sa NAIA. That was
2000s o 2001. Kasama ko yung kuya ko, nag-drive papuntang airport, sinalubong namin. At nakita ko yung mahal ko sa buhay na lumabas sa aeroplano na, alam niyo ba yun, yung may tama ng utak. Na-depress sa ibang bansa, 3 months lang siya doon, pero pinapauwi na dahil hindi na normal mag-isip. At sinakay namin sa van, inakyat namin ng Baguio, at nakita ko yung hindi siya normal. Nagsasalita mag-isa, nagagalit sa iba. Actually, ayaw niyang bumaba sa aeroplano. Punta lang yung kuya ko doon para pinapasok siya para. Kasi inabot kami hanggang 12. Wala na lahat yung mga nagsidatingan, nagsiuwian na sila, yung mga nanundo, nagsiuwian na, bakanting-bakante hanggang alas 2 kayo pala doon. At kami na lang pala yung inaantay namin yung pangalan ng sana yung mahal namin sa buhay, lalabas na siya pero wala pa. Tapos sumaya, tinawag na sino nakakilala ng ganito, nire-request namin na isa sa inyo ang pupunta papasok sa aeroplano para kausapin. Yan, kinausap ng kuya hanggang nakalabas sila. At paglabas nila, tulo yung luha ko kasi nakita ko, hindi siya normal. Nakapambahay lang, and then dinala namin sa Baguio, and dito kong nakita na hindi siya normal. Okay? Yun yung sinasabi dito. Bubuksan niya yung nasa NLEX kami sa expressway, biglang binuksan yung tatalon. Tapos biglang, okay siya, tatahimik na naman. Pero sa awa ng Panginoon, nakarating kami doon, and after 3 days sa Baguio, we decided na dalhin namin sa mental hospital. Alam niyo, mga may tama na sa utak, hindi nila tinatanggap na may tama sila. So pinapasok kami doon ko nakita sa Baguio General Hospital, sa BGH. Merong sa ilalim noon, meron yung mental hospital doon. Actually, nung binaba namin yung siya, dadalhin namin doon, tumakbo. Naghabulan kami sa hospital. Kasi ayaw nilang pumasok. Nararamdaman nila, alam nila. Hindi lang nilang matanggap na hindi sila normal. Kaya nang nahuli, binalot. I mean, yung tinatawag lang na street jacket. Yung, di ba, yung may mga street jacket na nakaganon. Nakita ba kayo yung diretso yung manggas niya? Pinapasok lang yung kamay. Street jacket yun eh. Para hindi siya manakit. Kasi pinamitan ng ganon, pinasok. Nakapasok ko sa loob. Nung nasa loob ako ng within 3 days, at ako nagbantay, grabe, para ako mababaliw. Hindi lahat normal. Meron pa akong fear, baka mamaya natulog ako, sinaksak ako ng tinidor, o ano man yan. Merong pwedeng may bantay doon kasi pagkatapos nung tinawag kami ng yung head ng psychiatrist doon, yung ward, miniting kami, sabi niya, hindi pwede ang 16 years old. I was 16 that time, 16 years old. Or 16 years old pababa na babantay. Kaya pala nung andun ako, parang malapit na rin akong mababaliw. Parang gusto lang humingi yung iniinom nila na maliit tabletas, yung pang-normal. Kasi pag nakita ko ng mga kasama hindi normal, hindi sila okay. No? Hindi sila, meron pa nga yung isa doon, walang ginawa kundi iikot-ikot, tapos bigla na lang yung isa, tumatawa. No? Subukan yung tumira sa mga hindi normal ang pag-iisip. Mahahawa po talaga, kayo mababaliw. Yung parang gusto ko, ang problema pa dito, gusto kong lumabas, hindi ako makalabas kasi nakalak kami sa loob. Para ka rin bilanggo, no? Sabi, para akong gustong sigaw, buksan niyo. No? Tapos sa kabila ng girls dito, sa kabila boys, yung mga boys naman na may tama doon, meron silang sinisilip sa sa'yo. Nanchichicks din sila, mga ganun din sila. No? Magulat ka lang, gabing-gabi, may mga lakot, mayroong nakasilip doon ng yung mga mentally disturbed people. Hindi sila okay. And you look at their life, ganito, hindi sila productive. Wala silang master relationship sa ibang tao. Hindi sila maka-cope up ng mga problema kasi nga may kulang isip. No? Pero tayong mga normal, we can cope up with adversities and problems. Hindi na magagawa yung kalooban ng Panginoon. So yan, ibig sabihin ng mentally well, effective ka sa lahat ng ginagawa mo. You're functioning well. At nagpo-produce ka successfully, at maayos yung Okay? Tingnan mo mostly yung ginagawa ng mga hindi okay yung pag-isip nila. Nananakit. Yun yung nila. Kaya nga, tinanong yung bayaw ko, sabi niya, may pag-asa pa ba ako na magagaling? Sabi niya sa doktor. Sabi niya, okay naman, gagaling siya. So, salamat sa Panginoon, naging okay naman. And I found out na mahalaga talaga na we are mentally okay. Okay? Maganda na maayos yung pag-isip po natin. And I've been telling you, hindi lang yun mga problema ng ngayon. Mayroon ding mga sa pagtanda po natin, nagkakaroon tayo ng mental problems.
Habang sabi nga after life, after 40 hanggang pupunta ng umbiyahan tayo ng 80 to 90. Sinasabi ko sa inyo na mayroong mga taong kahit at the age of 90, okay pa rin ang kanilang memory o kanilang pag-iisip. May na-meet ba kayong ganon? 90 na tapos malinaw pa mag-isip. Nakikilala niya pa si Fritz, nakikilala niya pa yung mga ano. Pero have you ever also seen other people nung tumanda na, wala pa kang 60 or 70, iba na mag-isip. Hindi na normal ang kanyang functions. Nagkakaroon na siya ng memory loss. Ang tawag doon, nag-uulyanin na. Okay? Sino may mga lahing nag-uulyanin? Now, there's a problem with this, no. Sabi na part doon ng pagtanda, mamaya pag-usapan po natin yun. Next slide, please. Pag sinabing mental illness, yung kinapagkwentuhan natin dito ay, ang tawag dito ay mental disorder. Kaya nga mental disorder kasi hindi siya okay. May disorder, wala sa ayos. Now, mental disorder or illness refers collectively to all diagnosable mental disorders, health conditions involving significant changes in thinking, emotion, and behavior. Pag kasi yung isip po natin ay hindi okay, maapekto ng ating emosyon at ang ating behavior. Now, distress or problems functioning in social work or family and activities. So, ganun pong nangyayari, the way you relate with other people, the way you do your things, yung work mo, hindi mo magagawa. Dahil may mental disorder. Amen? Ganun yan eh. Kasi kung hindi maayos ang isip, hindi maging organized ang gawain natin. Hindi mo organize yung mga bagay-bagay, yung normal na ginagawa ng isang tao. Okay? Halimbawa po ng mga mental illness, ito po, depression. Yan, mga depression. Ano ba ang depression? Sabi nila, maraming mga nagsasabi ng mga psychologists, ang depression daw ay hindi yan mental sickness. Hindi yan sa isip. Pero maraming nagsasabi ng mga psychologists na ang depression ay sakit sa utak. Kasi may mga depression na hindi gumagaling. Kaya sabi nila, spiritual na sakit to, hindi mental, hindi isip. Ang depression is characterized by sadness. Yung depression na yung sobrang lungkot. Okay? Yung wala ka ang depression, yung you lost interest. Loss of interest or pleasure. Wala ka nang ganang sa lahat ng bagay. Ewan ko kung nasubukan yung nade-depress. Pero hindi naman siguro tayo humantong ng ganun ng depression. Asa na si Brosis na-depress daw? Siguro stress, pwede pa. No? Pero yung depress, mahirap po yun kasi depression. Pero alam niyo ba ito ang nakalungkot nung na pandemic 2020-2021, tumaas yung tumaas yung rate ng percentage ng mga tumatawag sa mental health hospitals, mga psychologists. Kaya kumita yung mga psychologists nung nag-pandemic. Kasi maraming nakaramdam ng signs of depression. Ikaw ba naman nang ikulong ng 15 days, no? Nasubukan niyo ba yan? Nasubukan natin lahat. After 15 days, akala natin, okay na, another 15 days ulit. Kulong ka lang sa loob ng bahay. At hindi lang yun, mawawalan ka ng trabaho. Ano pa? Mawalan ka ng sahod. Iniisip mo, wala kang makain. Naantay mo yung relief, yung tulong from the government. Dahil may aircon ka, ala nila mayaman ka, nilagpasan. Di ba yung mga isyong ganon sa isang subdivision? Dahil ba may aircon kami, hindi kami binigyan ng relief. No? Siyempre, yung aircon yun. Kala kasi mga nangyari sa ibang subdivision, narinig ko yung kwento, no? Yung parang sunod-sunod na mga problema. Kaya meron silang signs of depression, nagkaroon sila ng kalungkutan. Kaya sila lang tawag yung nagbabasa-basa ako ng mga articles and I found out na at maaaring sa atin din, medyo nagkaroon tayo ng hindi lang at least small amount of ng depression. Yung nalungkot tayo. Sadness sa yung sign ng depression. Loss of interest or pleasure. Wala kang gana sa lahat ng bagay. Pati siguro kumain. Pati siguro yung mag-ML, maglaro ka, walang gana. Makipag-usap, walang gana rin. At saka feelings of low self-worth, yung parang pakiramdam mo walang halaga ang buhay mo. At hindi ka makatulog ng maayos, disturbed sleep. Wala kang appetite, laging pagod, at poor concentration, hindi ka makakonsentrate ng isang bagay. Yan ang isang halimbawa ng mental illness, yung depression. Wala kang concentration sa pagtatrabaho, sa lahat ng ginagawa mo. Siyempre, pag hindi okay ang isip,
lahat ng ating ginagawa, ang ating social life, sa pakipagrelasyon sa ibang tao, sa ating work, at sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon din natin nagagawa. Pangalawa po ay yung isa pang nagbibigay lang tayo ng halimbawa, no? Kasi lalo yung depression, malaking problema po ang actually hindi ko nilagay yung depression diyan. Ang depression ay napaka-milyon-milyon sa buong mundo, sabi ng World Health Organization. Ang daming naapektuhan dito sa depression. I don't know, there are a lot of reasons. Pero isa pang mental problem yan. Pangalawa po yung dementia. Sabi ng World Health Organization, 50 million approximately 50 million people have dementia. Alam niyo bang ibig sabihin ng dementia? Sa madalang salita, ang dementia po ay memory loss. Yung nag-uulyanin. Okay? Yung binabanggit ko kanina. The loss of cognitive functioning, yung thinking mo, yung remembering at yung reasoning mo. Yung pag-iisip, yung pag-alala, at yung pag-reason out. Tayo kasi may tinatawag nilang reasoning. Meron tayong logical thinking. Na 1 plus 1 equals 2. 1 ang susunod sa 1, 2. Kung sinabi mong susunod sa 1 ay 10, may problema ka sa pag-isip, lalo pag matanda ka na. Okay? Pag yung reasoning mo hindi okay. No? At minsan, meron tayong mga mahal sa buhay na ganito ang nangyari. I recall nung somewhere in Bulacan, no? Di kinasal kami ni Mrs. 2011. And after years yata, pumunta kami somewhere in Bulacan. Nakalimutan yung pangalan noon. Alam ni Sister Grace yun. And na-meet ko yung naghatid sa kanya, yung namaten po sa amin nung kasal namin nung 2011. Na-meet ko, I think sure after or 3 years or siguro 3 years or 2 years lang. O mga 3 years yata. I can't recall din. Parang nag-uulyanin din ako eh. Pero wala pong problema sa pag-iisip. Pero yung memory gap may memory gap. Nakausap ko yung matanda, nagkaharap kami. Sabi ni Sister Grace, lapitan mo, mag-bless ka. Siya yung nag-atid sa akin nung kasal namin. Oo nga, siya nga. Kasi yung tatay ni Sister Grace, di ba namatay, matagal lang namatay. Tapos nag-uusap kami, tapos kinukwento niya ako, sabi niya, alam mo ba, meron akong hinatid ko si Grace, sabi niya. Nung ikinasal si Grace, ako ang naghatid, parang ginagawa ng kinukwento niya, kaharap ka, oh. At yung asawa niya daw, taga Baguio. Sabi ganun. Kinukwento niya na si Sister Grace daw ikinasal. Tapos tinitingnan, niloloko ba ako neto? Nung kinukwento kay Sister Grace after that, yung pala ay nag-uulyanin niya. Nagtatawanan sila kasi, hindi niya alam ako yung nung ikinasal si Sister Grace, ako yung napangasawa niya. Eh, nagkwento na yung sabi niya, yung asawa niya, nagkwento na yung mga mag-anak na, meron na siyang dementia. At minsan daw, bigla na lang biglang tutulak. Bigla na lang he burst out into poems at nire-recite niya siguro yung nung bata sila. Na bigla siguro naaalala niya. At hindi siya makausap na normal. Yun yung sinasabi dito, you cannot talk to him normally. He's reasoning, tapos, nag-aasal bata pa at mas matindi pa sa bata. No? Yung thinking niya, yung remembering niya, hindi na normal. Okay? Pero hindi biglaan yun. Unti-unti po yun. Yung mga nagkukwento about sa dementia na to, yung memory loss, hindi po biglaan yun. Kasama sa aging siya, sa pagtanda, na dahan-dahan po yun. Siguro meron yung minor, meron silang classification yung mga minor, yung pagmatanda na, yung lolo ko noon, ganun eh. Hinahanap niya yung salamin niya, kung saan niya iniwan. Pero minor lang yon yung nakalimutan. Ewan ko kung na-experience niyo yan. Nakalimot kayo, saan ko ba nilagay yung tinidor? O saan ko ba inilagay yung aking salamin? Tapos pinapagalitan mo yung anak mo. Tapos after 3 months, pagbuklat mo sa Bible mo, andito pala anak yung aking salamin. Ibig sabihin, 3 months na hindi nagbuklat ng Bible. No? Hanap ng hanap, pinabagal, may kwentong ganun eh. No? May mga ganon. Ako minsan, sabi ko, nagdaalala ako kasi ang dementia ay napakalaking problema po yan. Pag ikaw may dementia, okay lang, relax ka lang. Pero paano yung pamilya mo? Kasi everything, yung memory loss ay mahirap po yun. Hindi mo pwedeng utusan yung matanda na magbabayad ng bills ng kuryente. Kasi meron siyang dementia. No? Pag hindi niya alam kung saan siya pupunta, magbabayad dapat sa Meralco. Anong pinunta niya? Sa 13. Kasi hindi niya na alam kung
Nakalimutan niya. Tapos, yun yung mga ganong kaya itong mga taong may dementia, mayroon silang support ang tawag doon. Kailangan silang suportahan at tulungan. Kasi hindi sila ngayon pwedeng maging independent. Kasi nga mayroon silang mga memory loss. Pag mayroon po tayong kamag-anak na ganun, mahirap po. At yung dementia ay ang dahilan ng dementia ay mostly yung Alzheimer's disease. Ayan, nabalita niyo yung Alzheimer's disease. The cause of dementia is Alzheimer's disease or na-stroke or na-comatose. Yung tatay ko po, na-stroke pero okay pa siya mag-isip. I recall, meron akong classmate na pastor, graduate, nagpapastor ngayon, may asawa at may anak na rin. That day, 2007 or 2008, dinala ako sa bahay nila. Pasok na, basta nagbisita kami sa bahay nila somewhere dito sa papuntang 13. Pinakyat kami sa taas, hindi ko malam bakit pa pag kami sa taas kasi meron silang second floor. Pag-akyat na ganun, sabi niya. Punta kami sa parang doon, yung sa gilid na, yung porch na sa paglabas mong ganun, merong isang maliit na kwarto, tapos parang sinemento, tapos yung semento na yun, merong isang parang maliit na butas, parang bowl na rin, na flat na ganun pababa, tapos may hose pa ilalim papunta sa CR, papunta sa septic tank. Tapos doon sa maliit na kwarto, merong isang matanda. Tapos meron siyang higaan, wala siyang kumot, wala siyang tapos minsan naka-short, parang ganon. Basta. At nung pagpunta namin doon, tinuro niya, yun yung tatay ko. Pag ganon ako, I was shocked kasi hindi niya kinakwento sa akin. Alam niyo yung unang impression ko yun, para siyang baboy. Kasi ganon, kung bakit ganon ang design yung kwarto niya, semento, tapos may butas doon. Kasi dahil sa kanyang Alzheimer's disease, kung saan siya tumatay. Tapos parang ganon, gaganin mo na lang ng tubig. Anuhin mo lang ng tubig, tapos hugasan, pupunta na doon yung kanyang tayo. Tapos mahiga lang siya sa isang maliit na higaan na gano'n na elevated siya, maliit na kama. At kita ko yung itsura ng tatay niya, naawa ko. Nagkatinginan nga kami, parang naluluo. Yung parang gusto niya sabihin, gano'n ang kalagayan namin. Nag-aaral siya, gumagastos siya sa pag-aaral. Meron pa pala silang ginagastusan na may Alzheimer's disease. Hindi mo matiis ang tatay mo doon, gano'n yung itsura niya. Tapos parang baboy lang, tumahinga na. Parang, di ba pag nagala ka ng baboy, buhusan mo lang ng tubig. Gustong palugan, sasabunin mo, tapos, sige, pwede ka na ulit mahiga. Hindi ko naman sinasabi na hindi inaalagaan ng tatay niya, pero kita niyo yung epekto ng Alzheimer's disease pag may problema ng pag-iisip. Maging ganun ang itsura. Kaya sabi ko, nung alam niyo, nag-aaralin ko tong dementia na to, nagkaroon ako talaga ng fear. Sabi ko, paano kung meron akong ganito? Pero pag itatrace ko ang aming wala naman kaming lahi. Wala kaming ganung lahi. Kasi mabigat talaga itong ganung problema, lalo yung mga Alzheimer's disease. Isa pa, jump po tayo kasi that is not my focus. Isa pang problema ng mental illness, problema sa pag-isip, ay yung depraved mind. Pumunta naman tayo sa Bible. Meron bang sinasabi ng Bible about sa mental illness? Marami po. Katulad na lang ng, may mga karakter sa Bible na nabaliw, na sinabi nila katulad ni Saul. Iba yung naging abnormal ang kanyang ginagawa, gusto yung patayin siya, basta naging normal ulit. Gusto yung patayin si David, naging normal ulit. Yung word na baliw ay meron na sa Bible. Nung nangaral si Apostol Pablo at si Haring, I don't recall the name. Mayroon pala yata akong dementia, Hindi, memory gap lang pala. Sinabi niya, Pablo, baliw ka ba? Ganun. Yung mga ganung So, nababanggit na sa may mga abnormal people wag nating isa-isahin. Pero, ito ang nakaka-caught up. Sa Bible, meron din tawag nilang depraved mind. Sabi dito sa ano bang depraved mind o reprobate mind? Ang ibig sabihin ng reprobate or depraved mind is the one that is corrupt and worthless. Binanggit yan sa Romans chapter 1. Sa Romans chapter 1 verse I think 1:21. 1:21, bukasan natin ang Bible. Sa Romans chapter 1:21, 1:24, 1:28. Sa verse 28, furthermore, since they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, He gave them over to a depraved mind. Ewan ko anong sabi sa Tagalog. To do what ought not to be done.
Sa 128, sinasabi dito, mayroong mga depraved mind. Isang sakit din yan sa akin, nakita ko na, ang sa madaling salita, ang depraved mind ay corrupt, wicked mind, and worthless mind. Matindi yung sinabi ng Panginoon. Sabi dito, binigyan daw sila ng masamang kaisipan, demonyong kaisipan, evil mind, corrupt mind, and worthless mind. Kaya pala yung isip pwedeng maging worthless. Yung pag-isip po natin ay hindi normal bilang tao. Hindi lang may dementia, hindi lang may depression, but mayroong tinatawag lang depraved mind. Nang ibig sabihin ay ayaw ang katotohanan, masama ang pag-iisip, hindi malinis ang pag-iisip niya, disobedient, at laging nire-reject ang ating Panginoon. Ang tawag dyan sa Bible ay depraved mind. Talagang kasamaan talaga ang iniisip. Inclined to do evil ang kanyang isip. At sinasabi ng Bible, hindi po ako nagsasabi. Pagbasa niyo po ang buong chapter 1:18 pababa, kung bakit ginawa ng ating Panginoon Diyos, kasi kita mo naman yung result ng pag-iisip nila. Kumbaga dahil sa kanilang kasamaan, lalo pa silang naging masama, binigay ng Diyos ng depraved mind. Tingnan niyo sa verse 29. Sabi dito sa 1:20, wala sa slides ko po, sa verse 29, sabi niya, they have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, mananirang puri, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. Yung isang palatandaan na masama ang kaisipan ng tao ay disobedience sa kanyang parents. They are senseless, faithless, heartless, and ruthless. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they do not only continue to do these very things, but also approve of those who practice them. Parang sinasabi ito, kahit alam nilang masama, ang ginawa nila, ginawa pa rin nila at pinapalakpakan nila at ina-approve pa nila yung mga gumagawa nito. Hindi ba't depravity yun? Hindi ba't kasamaan ng isip yun? Isang mental illness po yun, yung depraved mind, yung masama ng kaisipan. Okay? What are the causes of mental illness? Ano ba yung mga sanhi ng mental illness? Number 1, bilisan po natin. Stress. Okay? Stress po ang sanhi ng mental illness. Pwedeng biological stresses, yung wala kulang ang tulog. Pag sinabing biological, something related to our physical. Yung physical deprivation na kulang ka ng nutrients, kulang ka ng vitamins. Ano ba yung nagpapadagdag, nagpapatalino daw na ano? Di ba yung tao, pag kulang siya ng nutrition, lumalaki yan na parang may problema ang kanyang utak. Ikaw ba naman alam niyo, kaya naawa ako sa mga, may kwento sa akin, totoo daw yun yung, alam niyo ba yung mga nanghihingi na may laging may kalong-kalong na bata? Yung, yan sa mga ano na yun, yung mga, di ba kahit naglalambitin sila sa jeep, hindi umiyak yung bata. Ang kwento sa amin ng isang social worker, yun daw ay pinapainom ng alak para tulog. Kahit tatalon sila sa jeep, bababa, masarap makita ng bata. Di ba, yung si Ate Marlene, may apo yan. Di ba, kung tingkalo mo, iiyak, no? Pero nakita niyo ba yun, yung may kalong-kalong na baby, na bata, no? Kahit meron pa ako doon, yung makahingi lang, gagamitin yung bata para maawa yung tao. Pag nung tumalon, hindi mo nang tulog na tulog yung bata. Ang chismis sa amin, sila yun ay sinilalasing. And think of that, nilalasing mo, pinapainom mo ng alak paglaki niyan. No? Imbis na gatas, ano na ngayon ang nutrients sa alak? What do you think? What will be the outcome ng kanyang pag-iisip? No? Merong physical deprivations at disease. Nakakaano yan ng sakit sa utak. Yung psychological stress, yung frustrations, feelings of insecurity, inner conflicts. Nakakasira din ng utak itong psychological stress, yung na-prostrate ka, think of it, yung gusto mong, minsan may gano'n, yung nag-graduate ka na ng nursing, tapos nag-ano ka ng gusto mong maging top-notcher, tapos na-fail ka, meron akong kilalang gano'n. At nagkaroon siya ng mental illness. Hanggang ngayon, nakausap ko yung tatay niya, kumusta na po si ganito, sabi niya, what is the reason bakit gano'n ang anak nyo? Dahil na-fail siya ng exam. Malapit ka nang i-promote, gusto mong i-promote, pero na-fail. Yun, nakasama yun, no? Social stresses. Yung sinasabi nating economic uncertainty, parang walang
Social stress, yung ekonomiya natin, walang kasiguraduhan, di mo alam kung ano, naka-stress, nakaisip yan, nakakasira ng utak yan. Widespread unemployment, o nawawalan ng maraming trabaho ngayon dahil sa pandemic, political, plus pa yung politika na nakaka-stress, hindi ba nakaka-stress? Maraming nababaliw dahil sa politika. Yung mga terrorist attacks, no? Hindi mo alam kung ano, mayroon kang fear, lagi nang iisip, naka-apekto yan sa pag-iisip. COVID-19 pandemic, yung pinag-usapan natin kanina. And lastly, yung isang stress na sinasabi dito, yung spiritual stress. Yung sinasabi sa Ephesians chapter 6 na galing sa kay Satan. No? Nakaka-stress din si Satan, di ba? Ikaw ba naman lagi kang tuksoin? Ito yung mga taong evil rulers and authorities of the dark world. May kaaway po tayo si Christians. Our enemy is not the flesh, hindi tao, but our enemy ay yung mga namumuno sa kadiliman na nagtetempt sa atin, na pwedeng tayong impluwensya, na sirain ang buhay natin. So, tinan nyo, binabasa namin ngayon yung Matthew and Mark. Magugulat ka na lang, may sinasaniban, merong mga, actually yung sinasaniban, sobra na yun, spiritual na yun, hindi mental eh. Tinanong ko mga kabataan kahapon, nakita ba kayong sinaniban? Minsan merong sinaniban dito sa church. Tapos pinapalayas namin yung espiritu. Nung pinapalayas namin yung espiritu, ayaw umalis. Kami ang natakot. No? Hanggang sa bahay nila, sinundan namin, pinalayas na ayaw pa rin umalis. Nakatulugan na lang niya, tapos naging normal na lang after. Pero hindi umaalis. Later, malaman-laman ko, hindi yata spiritual to. Mental. No? Kaya ang advice sa amin, kayo mga pastor, hindi ko namang gift yung magpalayas yung, in Jesus' name, lumayas ka. Wala akong ganun. Sabi siguro ni Satan, oops, parehas tayo, yun nakatakot yung, di ba may mga nagpalayas, lumayas ka. Sabi ng mga demonyo, oh, manahimik ka nga dyan. Magkakasama nga tayo doon sa inuman eh. Kinukwento ko kay Kuya Noli, sabi ko, tayo Kuya Noli, palayasin natin. Natakot siya kasi baka mamaya habang pinapalayasin namin, nagsalita yung espiritu. Oh, manahimik ka ngayon, ikaw nga malakas manigarilyo eh. Hindi mo palayasin mo. Oh. Kaya dapat daw, pag talaga malinis ng puso mo, okay ka sa Panginoon, huwag kang basta-basta nagpapalayas ng mga masamang espiritu kasi magsasalita yan. Ikaw nga, may kabit ka eh. Sabi nga ganun, huli ka, no? Pero totoo yun. Di ba sa Acts chapter, sabi nila, sino kayo nagpapalayas sa amin? We know Paul, we know Jesus Christ. Umalis nga kayo. At yung mga nagpapalayas, yun pa ang hinabol ng masamang espiritu. Okay? Pero ito, yung mga masamang espiritu na to nakaka-stress ng mayan, pero yung mabaliw, no? I have seen that. Okay? So, stress. Pangalawa is sin. Sin. Ang kasalanan ay nagka-cause din ng mental illness. Ito yung kasalanan na kasalanan at responsibilidad. Deliberate conscious sin, yung alam mo na ang mali, itutuloy mo pang gawin. Dahil tinutuloy mo pang gawin, yun, nasiraan ka tuloy ng utak. Okay? Deliberate, alam nyo ba ang sanhi? Ayaw tanggapin ng mga psychologists na hindi Christian. Yung mga psychiatrists na hindi Christian, ayaw nilang tanggapin na ang sanhi ng mental illness ay ang kasalanan. Pero sa Bible, sinasabi niya ang sanhi kung bakit maraming nasiraan ng utak ay dahil sa kasalanan. Alam mo na nga na mali, gagawin mo pa. Anong tawag doon? Deliberate conscious sin. Alam mo nga masama ang uminom ng alak, ginagawa mo pa. Ang pag-inom ng alak ay nakakasira ng pag-iisip. At mostly, tinan mo yung mga nakakagawa ng krimen. Bakit mo nagawa yun? Lasing ako eh. No? Hindi ka normal kasi pag lasing ka. No? At I discovered nung nire-research ko ang alcoholism, I found out na doon ko nalaman na kaya pala, totoo yun, nakakabubo talaga ang pag-inom ng alak. Naging matalino ka lang pag mayroon na yung alak, yun ang gamot mo. Kaya mapapansin mo yung mga lasing, magaling mag-English. At malakas ang loob nila na kumanta. Pagkatapos ng pagising kinabukasan, bakit nakanta ko yung She's Gone? Ganun, kayang-kaya ko kagabi eh, no? Kasi, yun yung pampalakas ng pangpagaling ng ano. Ako noon, natuto kong kumanta, paglasing ako, kaya na-practice ko yung boses ko at yung pagsunod sa, di ba, yung, kunyari, I did it my way, parang gano'n, susundan mo pa yung yung linyang pag gano'n. Hirap na hirap ako doon, pero sa patuwing lasing ako, pinapractice ko yun, naging mahusay akong kumanta. Pero sira yung utak ko na time. Hindi ako nakapag-aral. Ngayon ko, ramdam ko yung epekto ng alcohol. Deliberate sin kasi, alam na alam kong bawal. Alam na alam kong masama ang alak. Ginagawa ko pa. Anything na alam natin na hindi kalooban ng God, ginagawa natin. Sin caused by others. Pwede rin kasalanan nating personal dahil sa ating pagsuway sa Panginoon. Pwede nung nagkakaroon tayo ng mental illness dahil ito ay sanhi ng ibang tao, kasalanan ng ibang tao. Kunyari,
yung pang-aabuso, panggagahasa. Hindi naman kasalanan ng ginahasa yon. Kaya siya nagkaroon ng nasirang kanyang pag-iisip dahil naabuso siya, ginahasa. O kaya habang lumalaki ka, puro kritisismo ang naabot mo sa teacher mo, sa magulang mo, ay paglaki mo, isara ng utak mo rin. Alam niyo, may isang nanay dyan sa, alam ni Sister Grace yun, and buong community naaawa kasi, batang-bata pa siguro, 2 years old o 3 years, 4 years old, pag nagalit yung nanay, inuuntog talaga. No? Pati sa jeep, nakita ko once yun. Tapos malaki na ngayon yung bata, nakita ko nagbabike. Pero parang pag tinitingnan mo, parang mayroong mali sa kanyang behavior. Nananakit ng ibang bata. No? Tingnan mo yung ikaw ba naman pag nagalit yung nanay, dahil walang pera, inuuntog ang anak sa pati sa padjak, kaya yung driver ng padjak tinigil, pinagalitan. Bakit mo ginaganon yung anak mo? Sumakay sa tricycle, sobrang inis niya, inuntog, kinukulong sa yung mga ganito, at puro pagmumura. Lalaki ang bata, hindi okay ang kanyang At parang alkansya yung ulo niya kasi sa kakauntog mo, mayroong mga biyak na biyak doon. Parang tuloy alkansya na may mga hiwa-hiwa. Lagyan mo na lang ng Naawa ko sa bata ngayon, malaki na pero something is wrong. Siguro kailangan Yan yung nakakaawa Hindi kasalanan ng bata, kasalanan ng ibang tao. O kaya, yun nga, nangyari sa ating kapaligiran and so on and so forth. So, ang kasalanan din ay nagkukos ng nakakasira ng pag-iisip yan. And, dadako na po tayo sa message, how to develop our mind. Bigyan ako ng time kung makadadalawang oras ako, bilisan natin. How to develop our mind healthy and well. So, ngayon, Pastor, yan yung sakit natin. Depression, dementia, depraved mind, o masamang kaisipan. At nakita natin yung causes nito, ano yung mga dahilan. Ang dahilan nito ay kasalanan din. Ang dahilan nito ay mga stress. Ang dahilan nito ay minsan physical, minsan yung ating kapaligiran, silang sumisira sa buhay po natin, kaya nasira ang ating pag-isip, etc. Part ng aging, part ng biological influences. So paano maging healthy ang ating pag-isip? Number 1, love God with all your mind. Sabihin nga natin, love God with all your mind. Ayan. Anong sabi sa Mark 12? Jesus answered, the most important is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Sabi natin, meron tayong soul, right? Meron tayong heart. And with all your mind. Ibigin mo ang Diyos ng buong isip. Buong kaisipan, buong mind natin. Okay? So, para maging healthy ang ating isip, para maayos tayong mag-isip, ibigay natin sa Panginoon. Ibigin natin ng Diyos sa pamagitan ng ating isip. Amen? Paano kaya yun? No? Have you ever asked that? Paano ba, Pastor? Paano kaya ibigin ng Diyos ng buong isip ko? Bigyan natin ng para maintindihan natin. Pag sinabing ibigin mo ang Diyos ng buong isip ay ganito. Love God, next slide is by remembering and focusing on Him. Mag-focus tayo sa Kanya. Alam niyo ba, nagiging maayos yung pag-utak natin, sabi ng isang theologian, si A.W. Tozer, nagiging maayos lang ang utak ng isang tao kung ang iniisip niya ay ang Diyos. Amen? Amen po ba? Siyempre, pag iniisip mo ang Diyos, that's the right time, right thinking, dahil ang iniisip mo yung Diyos. Ay kung ang iniisip mo ay, yung imagination mo, iniisip mo, kunyari kabataan ang iniisip niya, gagawa ng masama, iniisip niya, isang babae, inubar niya sa isip niya. Alam ka naman na maayos sa pag-iisip yon. To love God means to remember and focus on Him. Sa madalang salita, nakapag-focus lang tayo sa Diyos at naaalala natin ang Diyos sa magitan ng ating pagsamba sa Kanya. At paglilingkod sa Kanya. Amen? Tingnan niyo po dito, remembering and focusing on Him. Naipapakita lang natin na mahal natin ang Diyos sa magitan ng ating isip, sa magitan ng ating pag-alala, at pag-focus sa Kanya. Deuteronomy 18. Tingnan mo sa Deuteronomy 18. Dito ako namangha na bagamat nung panahon ng panahon ni Moses, nung unang mga panahon na hindi pa nadidiscover yung mga psychology, psychiatrist na yan, wala pang mga kurso na yan, at hindi pa nadidiscover yung gamot para sa mga baliw. At may gamot na sa mga nababaliw, di ba? Yung sinasabi ko sa yung puting tabletas na maliit na pangpakontrol. Yung minsan inooperahan pang actually meron akong kwento sa inyo. Merong nag-chat sa akin, hindi ko na na-call since ako hindi ko na ipagpa-pray. Sabi niya, na-depress yung kapatid niya nung pandemic. Tapos na-depress
napektuhan yung utak niya dahil nasa US or sa Canada yata, inoperahan yung utak. Pwede pala gano'n. Sa sobrang hindi nang papagaling ng gamot, inoperahan na yung utak para umayos, pero wala pa rin. Pag sumumpong, yung parang pag sumumpong ay baliw pa rin. At nung kinukwento niya, naawa ako kasi ang hirap ng gano'n. Nung hindi pa nadidiscover ang mga to, itinuro na ng Diyos kung paano maging maayos ang ating pag-iisip. At sabi niya sa Deuteronomy chapter 18, sabi, be careful that you forget the Lord. Mag-ingat kayo para hindi niyo makalimutan ng Diyos, your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ang sinasabi dito, the reason, tinan niyo, totoo yun kung bakit ang bansang Israel nasisira ang buhay nila, dahil nakalimot sila sa Panginoon. Kaya sabi ko na mamangha ko, ang Diyos talaga ang tunay nating doktor. Kasi hindi pa discover ang mga gamot na yun para sa utak, mga pampakontrol sa sarili at papapaayos ng utak, malapang na-discover yung mga psychologists. Ito na, para laging maayos ang isip natin, wag natin kakalimutan ng Diyos. Amen po ba? Kasi pag nakalimutan natin ng Diyos, ang susunod dyan, kung babasahin niyo sa huling part ng Deuteronomy 18, nung nakalimot na sila sa Lord, nagsamba na sila ng ibang Diyos-Diyosan. At nung nagsamba na sila ng ibang Diyos-Diyosan, sabi sa Romans chapter 1, ay kung ang anong mga pinaggagawa nila. Dahil once na makalimot ka na at wala ka na sa Panginoon, magsasamba ka ng ibang Diyos-Diyosan, at ang resulta noon, dahil wala ka ng Diyos at iba ng Diyos mo, ikaw ngayon ay madaling gumawa ng kasalanan. Pero kung lagi kang may Diyos at nakapokus ka kay God at naalala mo ang Diyos, lagi kang sumusunod sa Kanyang kalooban at naging maayos ang buhay po natin. Amen? Of course, worship. Alam nyo ba, ang pinaka-best para maging buo ang ating pagkatao ay sa pamagitan ng pag-focus sa Kanya, sa pamagitan ng pagsamba sa Kanya. Kanina, habang kumakanta po tayo, hindi nyo ba napapansin na pag ginagawa natin every Sunday, pag nagsasamba po tayo, lahat ng pagkatao natin nakafocus kay God. Hindi nyo ba napapansin yon? Kaya yung kinakanta natin kanina na walang katulad, wala nang iba. Ano sabi dito? Ikaw ay walang katulad, ikay nag-iisa. Habang kinakanta natin yun, ginagamitan ko ng isip. Nakapokus ako kay God. Umaawit ang aking bibig. Ang puso ko nasa Panginoon. Ang aking espiritu umaawit sa Diyos. Yung buong component mo bilang isang tao, yung buong pagkatao mo nakapokus na kay God. Amen? Lahat ng mga senses natin, yung pakikinig, nakikinig po tayo, pinapakinggan natin yung lyrics. Ngayon, nakikinig kayo ng preaching, at lahat, na isang tabi natin ang gawain natin sa bahay. Wala tayong ibang iniisip, maliban lang na may inisip kayo ngayon habang nagpa-preach ako. O maliban na lang kung may inisip kayo habang kumakanta tayo. Pero kanina, ang pagsamba ang pagsamba natin ay binubuo na ang ating pagkatao o sa pamagitan ng ating pagsamba nabubuo ang ating pagkatao at buong pagkatao natin inahandog natin sa ating Panginoon. Gumagana ang ating isip, nagagalak ang ating puso, at plus, andito pa yung presensya natin. Katawan natin andito, physical andito tayo, at nagsasamba tayo sa Diyos. Kaya yung pira-pirasyon nating pagkatao, nagiging buo pag tayo nagsasamba at nakafocus tayo kay God. Amen? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. May lakas tayo nung kumanta tayo kanina. Hindi yung nakita yung lakas ni Ate Marlene na sumayaw at lumundag, magpalakpak. Yung buong pagkatao natin is engaged in worship at nakafocus kay God. Kaya nga mahalaga ang pagsamba. Amen? At ang mga taong nagsasamba ay naging maayos ang utak niya. Amen po ba? Ikaw ba Monday hanggang Sunday, ang dami mong iniisip, ang dami mga problema, wala kang iniisip kundi problema, walang pera. May iniisip mo ang ibang Diyos-Diyosan natin. Pero once na ipinokus natin kay God, ang buong pagkatao natin nasa Panginoon. Amen? Kaya I encourage, hindi ka pwedeng, minsan, totoo, nakapag-worship tayo pag online. Pero mas ini-encourage ko ngayon na yung presensya natin, katawan natin, na andito para nagsasamba sa Panginoon. At yung palasimba at hindi nakakalimot sa Diyos,
ay nagiging maayos ang kanyang pag-iisip kasi isa lang ang Diyos niya. Amen? Ang nag-unite lang ng buong pagkatao natin yung paniniwala natin na isa ang Diyos. Kaya ngayong ina-out natin kanina, ikaw ang number one. Siya nga ba ang number one? Kung siya ang number one, iba buong buhay mo siya talaga. Buong lakas mo, buong puso mo, buong isip mo na sa Kanya. At sabi pa ng susunod, aming Diyos. Sabi dito, kay buti mo, katapatan mo'y naroon, wala nang ibang Panginoon. Paulit-ulit, wala nang ibang Panginoon. Pag sinasabi mo na yun, tapos andito ka, wow, praise the Lord. Kasi kung wala ka dito, baka may iba kang Diyos na sinasamba. Amen? At nagiging mag-ayos lang ang ating isip when we focus on God. Kung inisip natin ang Diyos at nagsasamba tayo sa Diyos. I believe that. Amen po ba? Kaya nga lahat ng mga Kristiyano maayos mag-isip. They are mentally healthy because they love God with all their mind. Amen po ba? Tinan mo nga mo yung katabi mo kung physically fit siya. Or mentally fit siya. Okay siya. No? Kaya lagi po tayong magsamba sa Panginoon. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Physically, mentally, emotionally, para may pamuhay natin yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Pero ang tanong ko dito, nung sinasabay ba natin wala nang ibang Panginoon, wala na ba talaga? Baka mas Panginoon pa natin ng pera at iba pa. Okay? So the best thing to be wealthy, to be physically well or healthy is to love God with all our mind. Number 2, keep our mind or thoughts pure. Ang ganda yung Philippians chapter 4, sabi niya, ang ilagay natin sa ating isip ay laging mabuting bagay. Pure minds and pure thoughts. Alam niyo, isang idlap lang, pag-browse mo ng Facebook, ng social media, ang daming mga negative na pumapasok sa isip po natin o napapanood natin at pumasok sa isip natin. From Monday hanggang Saturday, ang dami nating napapanood, nakikita. Pag pumasok sa mata, nakita mo, papasok sa isip mo, mag-store sa isip mo yung mga ideas, mga thoughts, pwedeng mga malalaswa, pwedeng pangit na salita, narinig natin, pwedeng hindi magandang bagay, awayan sa politika. Kaya minsan, kahit hindi ka involved sa politika, no, yung pag-usapan si BBM at si Lenny, nakikinig ka lang ng mga debate nila at away nila sa nababasa mo pa lang, naapektuhan ka na. At minsan, wala. Tignan mo yung mga kaya yung mga taong punong-puno sila ng galit, mostly nilalabas nila sa Facebook. At pag nilabas nila sa Manila sa Facebook, ba't kaya galit na galit tong taong to? Dahil ito na yung mga panahon na very stressful yung isip natin. Dami yung mga negative. Wala ka nang pera, pag-usapan pa, kukontrahin ka pa, dahil ikaw si Lenny, pagtatawanan ka pa, nakaka-stress yan, di ba? Para kay Lenny ka, para o kaya, paulit-ulit na lang ng mga pagbabatikos sa politika. And all these bad things and evil things ay pumapasok sa isip po natin. Pero tingnan mo po, para maging mentally well po tayo, sabi niya, fill in our minds with good things. Sabi niya, finally, brothers, whatever is true, ano daw? Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable. If there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things, sabi ni Apostle Paul. Ano man ang kaibig-ibig, sabi yan sa Tagalog, right? Sama ba ako? Ano nakalagay dyan? Philippians chapter 4. I think kung 4, 11, 12, o 13 yata. 13. Finally, brothers, anuman ang totoo, anuman ang maganda, anuman ang kaibig-ibig, anuman yung pure, anuman yung lovely, lahat ang mga ito ay isipin natin. Fill your minds with pure thoughts. Fill your mind with God's Word. Amen? Saan ba makita natin yung mga mabuting bagay, pure thoughts, good things, ay God sa Bible. Amen? Ano mo yung mga kaibig-ibig na pwede nating isipin? Tinan mo, puro negative, ang lalabas yan, pag puro negative ang isip natin, lalabas din puro negative yung lalabas sa bibig natin. At yun ang maging behavior po natin. Tinuturo ko sa mga kabataan, kung ano ang isip, yan din ang makita sa buhay po natin. Garbage in, garbage out. Kung basura ang pinasok sa isip, lalabas din sa bibig natin at sa pamumuhay po natin. Amen? Tignan mo yung mga hindi mentally okay. Nakita sa kanilang behavior at pakikisalamuha. Bakit to pala away dito? Kapitbahay namin, laging nangaaway. I-trace mo yan at alamin mo. Ang dahilan. Dahil
daming mga negative na nangyari sa buhay niya at maaring ano. Kaya yung positive things dapat ang nasa isip po natin. Amen? Nasubukan niyo ba yung puro negative ang iniisip natin? Nasubukan niyo po ba yun? Nakaka-drain, nakaka-stress. At minsan, dahil negative lahat ang pumasok sa isip natin, apply natin sa iba, sa anak natin, kaya napapalo natin yung anak natin, nasabihan natin ng masasama, dahil punong-puno ito. Pero ang sarap na, do not be anxious of, sabi niya, huwag kayong mag-isip, huwag kayong mag-alala sa mga bagay. Magpasalamat kayo sa Diyos at humingi kayo sa Kanya, sabi sa Philippians chapter 4. At isipin niyo yung mga bubuting bagay at ang kapayapaan ng Diyos ay mapapasa atin. Nagkakaroon lang tayo ng kapayapaan. Kaya maganda na sa bawat araw ay na-fit in tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Meron kaming mental challenge ngayon. Ay Bible challenge posting pala. Mga sa music team. Babasahin namin within 16 days ang buong Mark. 16 chapters at i-post namin every day. Para pangontra din sa puro negative na pinopost sa Facebook. Kung ang mga malulokong tao ay nagpo-post ng mga negative, mag-post naman tayo ng mga positive, yung salita ng Panginoon. Amen? Alam nyo, fill in. At pangalawa is renew your mind. Isang bagay para maging maayos ang ating pag-isip, maging pure, ay renew our mind. Sabi sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Nire-renew yung isip po. Sa paanong paraan, Pastor? Nare-renew yung isip natin sa magitan ng Word of God. Alam niyo ba, the Word of God changes the mind, our mind. Binabago lagi. Ito ang maganda dito, no? Pag matagal ka ng Kristiyano, parang minsan nagsasawa ka na po, ulit-ulit na lang. Narinig ko na yung message na yan, 3 pastor na nag-preach yan. Pero ang totoo lang dyan ay nakakalimot po tayo. There are times when binabalikan ko yung mga devotions ko nakaraan at binabasa ko, binasa ko ulit ang Isaiah. Binabasa ko ang Isaiah 3 years ago. Nung binasa ko ulit, sabi ko may bagong mensahe. Sabi ko, hindi ko nakita nung unang binasa ko to. Kasi ganun ang gamit ng salita ng Panginoon. Kung ano ang kailangan mo ngayon, binabago niya. Kung ano yung need ng isip natin, binabago niya. Nagbabago lang ang isip natin sa pamagitan ng salita ng Panginoon dahil ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Amen? Katulad ng pakikinig ng preaching, pag-aaral ng salita ng Panginoon, pagbabasa, nare-renew yung mind po natin. There are times na kailangan talaga nating uliting basahin. And you will find out na kung tayo ay babad sa salita ng Panginoon, we will find out na yung mga baluktot nating kaisipan ay nagiging maayos. Okay? And next phase is, isa pa para maging mentally fit po tayo, mentally healthy is, make our mind sharp. Dapat matalas ang isip natin habang tumatanda po tayo. Amen? Paano maging matalas ang pag-isip? Yung sa mag-asawa, patalasan niya ng isip. Okay? Kung sinong kaibigan mo, sinong kasama mo, kaya nga merong sabi sa Proverbs, naging matalas lang tayo sa pamagitan ng ibang tao. Parang yung gulok, di ba yung gulok, tama yung term ko? Yung kutsilyo, pag hasain mo, kailang dalawa. Di ba? Nakita ko yung mga nagkakatay ng baboy. Bakit kaya ginaganon niya? Para pinapatalas niya pala. Ganon din sa atin. Siguro sa tingin ko sa mag-asawa, nag-anuhan sila ng talas na naging matalas mag-isip. Kaya kunyari yung lalaki mas matalino, mahawa yung asawang babae, naging matalino din. Tama ba ako? Totoo yun kunyari. Minsan, kunyari sa pag-i-English, sa World Vision Seminary kasi may mga Koreans, pagkausap mo mga Koreans na English Carabao din yun, napapagaya ka. No? Nag-English Carabao ka. What your name? What? What your name? Ganun. Yeah. Ganun ka din, no? Pag English ka rin kasi kailangan mo ring mag-Carabao English para, pero pag Amerikanong kaharap mo, lagi mong kausap. Come on, guys! Mga ganun ka rin kasi mapapahawa kang ganun kasi nagiging matalas kang mag-English. Ganun din sa And naging matalas ka magsalita ng English dahil makasama mo husay na, Pero pag Carabao English din yan, nagka-Carabao English din kayo, dawa. I think ganun din yung prinsipyo dito, Tayong mga Kristiyano laging matalas yung pag-isip. Anong paraan? Read as much as you can. Ang mga Pilipino po ay hindi mahilig magbasa,
Napapansin nyo ba ngayon na pinaiksi ng pinaiksi ang mga salita ngayon? Ang gustong-gusto ngayon ng mga tao yung hugot lines. Isang sentence lang, okay na. Pero pagbasahin mo yan ng isang paragraph, nakakangalahating lang, naantok na. Napapansin niyo ba yan? Kung bakit yung sinasabi ito, because we pastors, pag nag-aaral ka sa seminary, pagbabasahin ka ng 250 pages, at nasa millennial na panahon na kung saan hindi na mahilig ngayon. Kaya nga sabi nila, kasi I'm planning to write a book, kaya lang namatin ako ng seminar, sabi. Sa ngayong, sabi ng nag-quote sa amin, sa ngayon, pag magsulat ka ng book, people will judge you by not the cover of the book, but by the thickness of your book. Totoo yan eh. Pag makapal, anong gagawin ng mga millennials ngayon? Hindi yan babasahin. Sinong titiis yan mabasa dyan? Mas gusto nila yung parang animated pa nga eh, no? Tingnan mo yung mahilig sa mga pocket books, ano? Yung mga animated na ganun. Ang bilis namang magbasa. Yung pala ay mga maiksi lang. Yun ang gusto ng mga tao ngayon. Pero alam nyo ba na ganito? According sa mga ang nagpapatalas ng isip ay yung maraming binabasa na libro. Pastor, nanay na po ako eh. Ang kinahiligan ko nun magluto, mag-alaga ng manak. Hindi po. Magbasa po tayo. Kasi according to findings, according sa mga nag-aaral ng utak, nagiging matalas ng isip pag marami tayong binabasa. Amen? Siyempre, hindi lang binabasa, inaaral. Amen po ba? Kaya tingnan nyo, pagbasahin nyo ang Bible, chapter 1 pa lang, inaantok ka na. Kasi hindi tayo sanay. Kaya sabi ko, ayun pala ang technique. Sabi ko, kinakabahan ako, baka magkakademensya ako. Kaya tingnan, kinukwento ko sa inyo si Pastor Dairit. Si Pastor Dairit, in-invite kami minsan sa bahay niya at binuksan niya yung kwarto niya. Pagbukas ng kwarto, limpak-limpak na mga libro. Sabi ko, Pastor Dairit, binasa mo ba lahat yan? At siya ay hindi nag-uulanin at the age of 85. Ang secret, nagbabasa po siya ng mga libro. Kasi, siguro, dahil yun ang profession niya, nagtuturo, pastor. Tapos, pagka ka sa bahay, meron mga books. Sabi, may nagtanong minsan, Pastor, nababasa mo lahat yan? Gusto ko sanang sabihin na, oo. Maaaring nabasa ko. Pero, ngayon nadadagdagan, sabi, hindi ko na mabasa. At nahanga ko sa mga kabataan ngayon na pumunta sa mga book sale, naghahanap ng mga books, lalo ng mga Christian books, at nagbabasa po sila. Minsan, pinupost sa Facebook, nagbabasa dahil nagpapatalas ng isip. Amen? Isa din yung pag-aalaga sa ating isip. Pastor, matanda na ako, 50, 60. Si Pastor Derek niya, 85, nagbabasa pa ng libro. At ang pinakamagandang basahin po ay ang Biblia. Amen? Read your Bible as much as you can. Christian books, the Bible especially. Magbasa-basa po tayo, lalo yung Biblia. Kaya mapapansin nyo sa panahon natin yung hindi nababasa ng mga tao ang Biblia dahil sanay na sila sa mga may iksilang na kwento. Pero hindi niya alam na ito ang nagpapaano ng utak natin, nagpapaandar. At the more na ginagamit natin ang utak lalo sa salita ng Panginoon, binabasa po natin. Hindi lang nababago ang isip, hindi nagbabago ang buhay natin, tumatalas pa ang ating isip. Amen? Do you remember the story? Sister Banji na sa Taiwan ngayon nagkwento sa akin, alam mo, Pastor, may kilala akong pastor. May kilala akong isang tao na no read, no write. Hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Pero nagpastor siya, natuto siyang magbasa. It's a miracle, you know. At ang unang binasa, ang unang niyang natutunang basahin ang Biblia dahil magpapastor siya at yun marunong siyang magbasa ng Biblia, magbasa ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon, naging mahusay siya, naging matalas ang kanyang pag-iisip kahit hindi siya nag-aral sa pagitan lang ng pagbabasa ng Biblia. Amen? Amen po ba? Alam niyo po, pag Kristiyano ka, dapat hindi tinatamad. Kaya mayroon tinatawag lang katamaran na yun. Paano mo sabihin, love the Lord your God with all your mind, hindi mo nang binabasa ang Bible? Ang isang paraan na pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos ay binabasa natin ng Biblia. Amen po ba? Mayroon pa ang technique ngayon, audio Bible. Patugtugin mo yung Bible, babasahin mo lang na gano'n, tutulungan ka lang doon. Pero ang maganda doon, pagkatapos na nag-audio Bible ka, nag-reading ka din, maupo ka saglit, within 1 minute at babalikan mo, iintindihan mo, nagre-reflect ka. Sinusulat mo sa yung kaya ang Kristiyano dapat mayroong notebook. Mayroong mga sinusulat doon. Sulat yung verse, magre-reflect siya at umaandar ang utak, nahahasa ang utak, naging matalas siya. Nag-write siya ng kanyang mga reflections at namahasa ang utak niya. Plus, may benefits pa. Nagbabago ang buhay kung naisasagawa po natin ang salita ng Panginoon. At isa pang nagpapatalas ng isip ay yung memorization.
Nagme-memorize po tayo ng Bible. Ng verse, hindi buong Bible. Eli Soriano ka ba? Memorize mo lahat. At mostly, hindi lang Bible verses, nagme-memorize din ng awit. Amen? Sino sa inyo ang maraming memorize na Christian song? Sino sa atin ang may na kahit wala na yung mga lyrics dito, memorize mo yung ikaw ang number 1 hanggang sa dulo. Wala, no? Alam niyo po, yun ang problema sa nung araw, wala pong mga ganyan-ganyan. Ikaw lamang, yung kayong song lead nila, walang nakikita, memorize. Memorize na. Pero kung titinan nyo, pagdating sa mga bagay-bagay sa mundo, katulad ng mga, she's gone, memorize natin yan. She's gone! Mga ganun. O kaya yung, come on baby! Mga ganun, memorize natin yon. Pero pagdating sa worship song, ano ba yung awit na yan? Naubusan na tayo ng mga worship songs. Alam niyo po, kung mga spiritual na bagay, ang inanato natin dito, lalo yung mga Bible verse, memory verse. Minsan, challenge ko yung mga nanay, pag memory verse po tayo, ayoko, pastor. Bakit? Gusto mong magkakademensya. Kaya nakakalimot ka lagi sa Panginoon kasi wala kang memory verse. Andiyan yung temptation, anong panlaban mo? Walang memory verse. Sabi ng Iglesia ni Cristo, nasusulat sa ganito. O nga, no? Sabi mo, hindi ako nagme-memorize. Di ba? Memorization help us become sharp. Lastly, take care of our brain. Matulog po ng maayos. Sleep well. Ngayong 2022, we have to take care of our brain. Alam nyo ba bakit dito yung brain natin at napoproteksyonan ng matigas? Kaya ganun matigas ang ulo mo eh. No? Bakit? Kasi yung brain natin sensitive. Tinutulan tayo ng Lord na kailangan nating proteksyonan. Sleep well. Ang nakakasira ng kaya sabi ni Pastor Derek, yung mga kano, pag tumanda na yan, maraming nadedemensya sa kanya. At nang ganon, nakita ko yung mga matatanda na nanginginig-ginig na ganon. Tignan mo yung mga seniors po natin na pumunta dito, malinaw mag-isip. Si Nanay Roberta. No, malinaw mag-isip. Binibisaya nga ako niyan pag nag-usap kami Tango lang ako ng tango kasi may naiintindihan ako, no? So sleep well. Huwag kayong uminom ng sigarilyo, uminom ng alak, huwag kayong magsigarilyo. Huwag kayong mag-drugs, nakasira yun ng utak. Yung mga nagda-drugs, mostly ang ginagawa nila, abnormal ang kanilang pakipagrelasyon sa kanilang asawa, nambubugbog ng asawa. At sabi, bakit nambubugbog yan ng asawa? Nagda-drugs. Naging poor yung judgment niya. Lalong sa alak. Okay? Ask help. Kung meron kayong nararamdaman, alam nyo, pag sinabing mentally ill ka, may tama ka sa utak, hindi ibig sabihin na mahihiya ka. Normal lang na magbisita ng mga psychologists, ng mga doktor, o lumapit sa mga Christian counselors, mga pastors, na may kakayahan, abilidad. Pastor, para po akong nababaliw. Okay lang yon. Kasi pag hindi mo tatanggapin na baliw ka, hindi ka gagaling. Amen po ba? Kung hindi mo tatanggapin na may sakit ka, hindi ka gagaling. O gagaling, lumapit, anong problema mo? Pastor, sumasakit po yung ulo ko. Saan banda? Dito. Ako nag-aral ng Christian counseling. Pag dito sumasakit, dito banda, walang pera daw. Kaya sabi mo, alam ko, wala kang pera. Saan banda masakit? Dito. May mga ganun yun. Dito sa harap. Likod, depende yan Alam mo, walang pera. Hanapin ngayon ng yung mo, misis ang problema mo. Wala kaming alalahanin sa buhay. Yung mga sumasakit lagi ang ulo na, there's something wrong. Ibig sabihin, hindi minsan sumasakit ang ulo mo dahil dami mong iniisip. Dami mga fears. Amen? Totoo yun, i-observe nyo po. Hindi dahil yung mga naha-high blood at sumasakit ang ulo na, sometimes hindi yan natitrigger sa physical at biological. Hindi dahil kumain ka ng karne ng baboy. Minsan, for the whole week, wala kang daming mga iniisip sa buhay. Kaya sumasakit ang ulo mo. Matulog ka. Sleep is a gift of the Lord. Pag natulog ko, pagkagising, andun pa rin yung problema, at least nakapagpahinga ng isip mo. Amen? Paano Sister Desiree, na may mga migraine sila, si Mrs. may mga migraine. Wala silang pera, kaya sumasakit ang Hindi, joke lang. Baka maraming iniisip. Pero minsan, tinatanggap natin yung explanation ng doktor na yung minsan kinakain. Tama din naman yun. Pero may nagtitrigger minsan ay yung mga iniisip po natin. At humingi kayo ng tulong. Minsan sabi ko, Lord, parang may mali na sa aking kaisipan. Sa may mga problema, yung aminin na may sakit. Yung may mga struggle. Kaya involved in support groups. Lagi kayong involved sa mga support groups. Ibig sabihin, saan ba yung support groups ko? Ang church. Yung grupo ng mga nanay, grupo ng mga tatay, support group po yan. Ako may support group ako pag yung na-depress ako, na-stress ako, parang something like that. May grupo na magpo-pray sa'yo,
mag-join ka sa group, i-share mo yung problema mo, naibsan yung problema mo, pinagpa-pray ka, naging maayos kasi yung sinasarili mo, mamaya, nagbibilang ka na wala kang binibilang dahil sa kakaisip mo. May mga support group po tayo, the church support group, na magpa-pray sa iyo, uunawa sa iyo. And lastly, sa mga ganito po, pag may meron po tayong mga mahal sa buhay na may sakit ng mental disorders, kung magulang mo yan o kapatid, may sakit, may sakit sa pag-iisip, o may dementia, dapat po maging kind and caring po tayo. Amen? Amen po ba? Ituring po natin silang tao na normal, kahit hindi sila normal. Be patient, love them, and treat them as human beings created in the image of God. Alam niyo ba na may problema ngayon sa US, kung saan nila dadalhin yung mga mental disordered people, yung may mga matatanda na may dementia. Kailangan nila ng kalinga at pag-aaruga. Dito sa church, kailangan nating kalingaan din ang bawat isa. Nagtutulungan po tayo, mayroong Bible reading, mayroong sharing of God's Word, may pagmamahalan dito sa church, mayroong prayer, mayroong pagpapanalinganan para din pagpapakita na inaalagaan din natin ang bawat isa. At gusto natin na sa taong ito o sa bawat araw ay okay po tayo mag-isip. Amen? Amen po ba? Huwag kayong mahiyang lumapit sa akin. Huwag lang pagdating sa pera. Huwag kayong mahiyang lumapit sa mga kapatid po natin. Mag-join po kayo sa mga group po natin na binubuo po natin. Dahil doon, mararamdaman mo ang pagpapahalaga kung may maraming problema. Ang sanhi po ng sirang isip ay yung mga bagay-bagay na nangyari sa buhay po natin, pero hindi po natin na ilalabas at naisasabi. Sabihin po natin sa ibang tao, sabihin natin sa Lord. At kung kailangan natin ng tulong, merong kapatid natin sa Panginoon na tutulong sa atin. Amen? Let us pray together. Lord, maraming salamat po dahil biniyayaan niyo po kami ng maayos na pag-iisip. A healthy brain, a healthy body. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng maayos na pag-iisip. Na sa kabila ng maraming problema, maraming mga impluwensya na masasama sa kabila ng aming kahinaan at kasalanan sa gawa ng kaaway, ay nanatili pong malusog ang aming kaisipan. Naging maayos kami mag-isip at nagkaroon kami ng maayos na direction. Dalangin po namin, Lord, na sa taong ito ay hindi lang kami physically well but even mentally well po kami. Dalangin po namin, Lord, na sa habang tumatanda po kami, ay maging lalong matalas ng aming pag-isip. And we pray for our brothers and sisters na mayroong mga mahal sa buhay na may dementia, may mga Alzheimer's disease. Hayaan mo, Lord God, na yung pamilya ay maging malakas at patuloy nilang alagaan ang kanilang mahal sa buhay na nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. At even those people who have children, na may addicted children, mentally ill, na kailangang ma-rehab. Alam po namin yung power mo, the power of your word. Alam po namin na nare-rehab kami sa pamagitan lang ng salita mo, Panginoon. So I pray, Father, na kasabikan nawa namin sa iyong salita. Kasabikan namin yung pag-aaral, pag-memorize, at pagre-renew ng aming isip sa pamagitan ng iyong salita. At proteksyonan niyo po ang bawat isa sa amin. Ilayo mo kami sa stress. Ilayo mo kayo, Panginoon, sa mga distressful things. Ilayo mo kami sa gawa ng kaaway. And protect us, Lord, not only our mind, but protect our hearts, protect our body, Panginoon. Cover mo kami ng iyong precious blood. And I declare, Panginoon, ng physical wellness, mental wellness sa bawat isa sa amin, na anuman ang pagsubok namin pinagdadaanan, ay kaya namin mapagtagumpayan dahil kasama ka namin. O God, who created us, make us once more complete. At hayaan mo, Panginoon, na sa aming pagsamba ay patuloy na maging maayos pa ang aming buhay. Salamat, Lord, sa iyong gift, the blessings na binigay mo sa amin. Tunay nga, when we gather and we came together, we are blessed because we came to worship you. What a wonderful God, knowledgeable God. Bless us, Lord. Bless our body. Bless our mind. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon.